Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, 4:59 ayon sa Philippine Standard Time. Halina't ating pagsaluhan ang araw ng pahinga mula sa school at work week. Sabay-sabay nating tuklasin ang mga kaalaman tungkol sa ating panahon. Kaya naman live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon, araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po inyong weatherman, Harry Bayona, na makakasama nyo ngayong Saturday, Hulyo 27, 2013. Simulan po natin ang umagang ito sa pagbibigay ng recap hinggil sa lagay ng ating panahon ngayong linggo. Dalawang weather systems ang umiral sa ating bansa ngayong linggo. Una po ay ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ o ang pagsasanib ng hangin mula Northern at Southern Hemisphere na siyang nagdadala ng malawak na kaulapan at ang monsoon trough naman ang pangalawa po o ang extension ng ITCZ at pagsasanib naman ng easterly at westerly winds. At kahapon nga, may panibago na namang sama ng panahon na nabuo sa loob ng ating bansa, partikular na po sa Mindanao. Sa ngayon, pinag-aaralan pa po ng Pag-asa kung may posibilidad nga ba ito na maging isang bagyo. At ngayon naman mga kababayan, para naman malaman natin na magiging lagay ng ating panahon, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Good morning po, Mr. Mendoza. Good morning, Mr. Bayona, at sa lahat po ng viewers. Alright, Mr. Mendoza, patuloy sa pagkilos ang binabantay nating low pressure area o LPA sa Mindanao. Ano na po ba yung latest na development hinggil sa nasabing sama ng panahon? Actually, totoo pong kumikilos yung ating low pressure area. Kahapon po, ito po ay nasa silangan ng General Santos City. At ngayon po, alas 4 po ng umaga, ito po ay nasa layo na 250 kilometers sa silangan po ng Davao City. At ito nga po ay kumikilos ng pahilagang kanluran sa bilis na 7 kilometers per hour. At sangayon po sa aming interpretation, may posibilidad po itong mabuo na ganap na isang low o isang tropical depression within 24 to 48 hours. Sa loob po ng mga ganong oras, mabubuo po itong isang ganap na bagyo. At ito nga po inaasahan natin na makakaapekto, lalong-lalo na nga po sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao sa susunod pong mga oras at mga araw. Nako po, so Mr. Mendoza, ito na po yung inaabangan nating si Bagyong Jolina, no? So maaasahan ba natin na next week, magiging ganap na pong bagyo itong nasabing low pressure area? Tulad nga po ng aking sinabi, ito nga po ay aming inaasahan na magiging ganap na tropical depression within 24 to 48 hours. At kapag po nagkaganon, ito nga po ay magiging ganap na Jolina po yung kanyang magiging pangalan at ito nga po ay makakaapekto lalong-lalo na nga po, unang-una sa silangang bahagi ng Mindanao at sa silangang bahagi ng Visayas. Sa susunod pong 24 to 48 hours, assuming na ito nga po ay maging isang ganap na tropical depression. Naku mga kabayan, narinig po natin si Mr. Mendoza, within the next 24 to 48 hours ay may posibilidad na mabuo ito bilang isang ganap na bagyo. At mga Mr. Mendoza, no, dagdag kaalaman para sa ating mga kababayan, ang proseso ng pagkakabuo ng isang LPA ay tinatawag nga nating cyclogenesis. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung anong nangyayari sa prosesong ito at papaano nga ba tayo nagkakaroon ng isang sama ng panahon? Yes. Tama ka doon, Hari. Nagkakaroon tayo ng sama ng panahon sa pamamagitan ng mga factors na ito. Unang-una, kinakailangang meron tayong sagana sa moisture. Ang ibig ko sabihin, meron tayong warm and moist air masses, meron tayong wind convergence doon po sa karagatan na posibleng magkaroon nga po ng low pressure area. Pangalawa, dapat po meron po tayong 27 degrees Celsius and above sea surface temperature. At tulad po ng sinabi ko, dito nga po nag-uugat o nade-develop ang low pressure area kapag meron po tayong warm and moist air masses at maiinit po ang panahon, mainit ang lugar sa karagatan. At pangalawa po, dapat meron po tayong tinatawag na low vertical wind shear. Ito pong low vertical wind shear, ito po ay mababa ang paghadlang ng sirkulasyon ng hangin, lalong-lalo na po sa karagatan. Ito po ay one of the factors para po magkaroon ng low pressure area formation. Pangatlo po, meron po tayong unstable atmosphere. Ang ibig pong sabihin, dahil mainit ang air parcel sa baba kaysa taas, yung pong mga maalinsangan at mainit na hangin na pumapailan lang at ito po'y nakikitagpo o nakikihalubilo o sumasama sa mga
cool and dry air mass. At ito po ay nagkakaroon ng evaporation, then condensation, then nabubuo po yung ating makakapal na ulap sa nipo ng kanilang interaction. And then, ang susunod pong dahilan o factor ay yung pong tinatawag nating wind convergence. Yung pong wind convergence, kapag nagkaroon po ng pagsasanib ng mga hangin na naggagaling po sa iba't ibang direksyon, yun po ang pinagmumulan din ng low pressure area. And then, meron po tayong tinatawag na pagbaba ng surface pressure. Kapag po yung pressure sa within, sa lugar po na pwedeng mabuo ang low pressure area, ay bumaba at bumaba, tiyak, sigurado po, yun po ang magiging dahilan para magkaroon po ng formation ng low pressure area. Yun po ang mga factors na sinabi ko na totoo nga po na magkakaroon ng low pressure area, and then madidevelop po yung tropical depression kapag present po itong mga bagay-bagay na ito na akin pong binanggit at sinabi. Alright, maraming salamat Mr. Mendoza. In fairness, busog po tayong lahat sa kaalaman ngayong umaga. Yan nga po mga kababayan, nalaman po natin yung iba't ibang factors para makonsidera nating isang ganap na bagyo ang isang low pressure area. At Mr. Mendoza, kaugnay nga po nitong low pressure area na ating binabantayan, ano nga po ba nga asahan nating lagay ng panahon sa buong bansa ngayong araw ng Sabado? Actually, tulad po ng aking binanggit kanina, ito pong low pressure area na ito ay nasa silangan po ng Davao City. Kahapon nasa silangan ng General Santos City sa Mindanao po ito. Kaya ang inaasahan po nating panahon ay ganito po. Ang Kabisayan at mga rehiyon ng Zamboanga, Hilagang Mindanao, Caraga at Davao ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan at pagkidlat, pagkulog na maaari pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang Mimaropa po, Kabikulan at nalalabing bahagi po ng Mindanao ay magkakaroon din po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At ang Metro Manila po ay makakaranas kasama po ang nalalabing bahagi ng Luzon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At siyempre pa po, ang tinatayang agwat ng temperatura dito po sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa madaling salita po, ang intertropical convergence po at ang low pressure area po ang dalawang weather systems na nakakaapekto po sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na nga po sa Visayas at Mindanao. Alright, Mr. Mendoza, given po yung dalawang weather systems na umiiral sa ating bansa, huling paalala na lang po para sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mamamasyal na mag-anak ngayong araw ng Sabado. Ngayon po, tayo pong mga Pilipino na mamamasyal sa atin pong mga lugar na gustong pamasyalan, at lalong-lalo na ngayon po, lalo na po sa Mindanao at sa Visayas, sa Kabikulan, inaasahan po natin na ito nga po ay panahon pa rin ng tag-ulan. Kaya akin pong pinapayuhan, magdala po tayo ng payong, magdala po tayo ng mga kapote na pananggalang po sa ulan. At tayo pong lahat ay magdala rin ng mga pagkain, magdala rin po tayo ng mga prutas, magdala rin po tayo ng mga soft drinks para po maiwasan ang dehydration, para po maiwasan ang ating pong gutom at para maiwasan po ang sakit at karamdaman. At yung po lamang, magandang umaga po. Alright, maraming salamat. Medyo ginutom po ko sa sinabi niyo, Mr. Mendoza. Maraming salamat po. Nakasama po natin sa Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza na siyang nagbigay ng update hinggil sa lagay ng ating panahon. Ngayon naman alamin na natin kung anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise ay magaganap po yan ng 5:38 AM. Ang ating sunset naman ay 6:27 PM. Ang moonrise natin ay 9:14 PM. Ang ating moonset ay 9:43 AM. May illumination po yan na 86%. At makikita nga po natin ang last quarter moon sa darating na July 30. Para naman sa tidal predictions along Manila Bay courtesy of NAMRIA, ang ating high tide ay 1:12 PM. May taas po yan ng 1.10 meters. Habang ang ating low tide naman ay 4:05 AM. May taas po yan na 0.51 meter. Marami pa tayong dapat malaman sa lagay ng ating panahon, kung kaya't dyan ka lang at huwag maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Panahon TV.